Kumusta? Ako si Lai. Bago ka lang ba sa channel na to? Kung oo ay mag-subscribe ka na. Kung gusto mo namang matuto ng Tagalog, mag-subscribe ka na rin. Pero kung dati ka nang nanonood, ang masasabi ko lang ay maligayang pagbabalik. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano sabihin sa iba pang lengguwahe ng Pinas ang ilan sa mga pangungusap na madalas marinig o gamitin. 4 na mga lengguwahe lang ang ating pag-uusapan bukod sa Tagalog. Ang mga ito ay Ilocano, Cebuano, Kapampangan at Pangasinense. Handa ka na ba? Uunahin natin ang Tagalog. Kasunod naman nito ay Ilocano, Cebuano, Kapampangan at Pangasinense. Ganitong ayos ang ating susundan. Ngayon, bago tayo pumunta doon, pahapyawan muna natin ang mga lengguwaheng ito at kung saan nga ba, saang lugar sila ginagamit. Para naman malaman din natin kung dapat ba natin gamitin ang mga salitang ito, ang mga pangungusap na ito, kapag nandito tayo sa lugar. Simulan natin ang Ilocano. Ang Ilocano ay ginagamit sa rehiyon ng Ilocos. Meron tayong Ilocos Sur at Ilocos Norte, pero parehong Ilocos din ito. Ilocano rin ang ginagamit. Dito sa mga lugar na ito, matatagpuan ang vegan. Ngayon, ang vegan ay sikat na pasyalan. Makikita nyo din dito ang Calle Crisologo. Ito ang larawan ng Calle Crisologo at kung nais nyo pang maghanap ng pwedeng pasyalan dito sa Pinas, hanapin nyo lang sa internet, Calle Crisologo. Bukod sa Calle Crisologo, makikita din dito ang Baluarte. Ang Baluarte ay isang kilalang zoo dito sa Pinas. Susunod ang Cebuano. Pangalawan natin, Cebuano. Ang Cebuano ay ginagamit sa Cebu, kaya siya tinawag na Cebuano. Kadalasan, sinasabi rin na ito ay Bisaya. Ang lengguwaheng ito ay tinawag sigurong Bisaya kasi galing ito sa Cebu at ang Cebu ay nasa Visayas. Nasa gitnang bahagi ng Pilipinas. Kasi kung matatandaan, meron tayong Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa Visayas ito. Pangatlo ang Kapampangan. Ang Kapampangan naman ay ginagamit sa Pampanga. Ang Pampanga ay nasa Luzon. Makikita naman dito ang Mount Arayat o ang Bundok Arayat na isa ring kilalang bundok dito sa Pinas. Maraming umakyat dito. At ang panghuli ay Pangasinense. Ang lengguwaheng ito naman ay ginagamit sa Pangasinan. Malawak ang probinsyang ito at makikita rin ito sa Luzon. Kilala din ang lugar na ito sa mga pista. Kasi nga, sabi ko, malawak ang probinsya na ito at maraming pistang dinadaos. Kilala din ito sa bangus. Ngayon, handa na ba tayo para sa ating mga pangungusap? Simulan natin sa magandang umaga. Sundan natin ang pagkakasunod-sunod na Ilocano, Bisaya o Cebuano, Pampanga o Kapampangan at Pangasinense. Sa Ilocano ito ay naimbag nga agsapa. Maayong buntag. Maya pa umaga. Maong ya kabuwasan. Dito naman tayo sa pangalawa. Pagod na ako o pagod ako. Ginagamit natin ang pangungusap na ito kapag ubos na ang enerhiya o lakas natin sa paggawa ng isang bagay o ng isang gawain. Kunwari, galing tayo sa palengke at marami tayong bitbit. Masyadong mabigat at malayo din ang ating nilalakad. Pagod na ako. Nabanugak. Gikapoy ko. Bago tayo pumunta sa Kapampangan, alam niyo ba na ang kapoy sa salitang Cebuano o sa Bisaya ay pagod o pagod ang nararamdaman, pagod. Pero sa Ilocano, ito naman ay kahinaan o mahina. Kaya kailangan alam din natin kung dapat ba natin gamitin ang salitang kapoy sa Cebu o kapoy sa Ilocos region o sa rehiyon ng Ilocos. Ituloy natin. Sa Kapampangan, mapagal ako. Isa pa, ang pagal sa Tagalog ay pagod.
Kaya kung titignan natin, halos magkadugtong o magkapareho lang sa mapagal ako at ang pagal sa Tagalog. Pangasinense, natsawan akla. Natsawan akla. Pangatlong pangungusap natin, ang init. Ito naman ay ginagamit natin kapag masyadong mataas ang temperatura sa isang lugar. Pwede din namang gamitin ang mga pangungusap na to kapag mainit ang isang bagay, kunwari ang pagkain o ang inumin. Ang init. Sa Ilocano, nagbara. Init kaayo. Masyado yang mapali. Ang butang. Pang-apat, ang ganda mo. Ang pangungusap na ito ay ginagamit kapag nagustuhan mo ng lubusan o hinahangaan mo ang pisikal na anyo o itsura ng isang tao. Ang ganda mo. Nagpintas ka. Gwapa nimo. Kalago ka. Maganggana ka. Panglima, sandali lang. Ito naman ay ginagamit kapag gusto mong magpahintay ng saglit lang sa mga kasama mo. Humihingi ka ng konti pang oras para matapos mo ang ginagawa mo. Kunwari, paalis ka na o paalis na kayo ng bahay, pero nagsasapatos ka pa. Sasabihin mo na, sandali lang. Sa Ilocano, aguray ka lang. O pwede rin na, aguray lang. Kadjut lang. Saglit mo. Magano labat? Susunod naman natin ay pagbibili tayo. Magkano dito? Sagmamano ditoy. Tagpila diri. Magkano Kenny? Pigara? O pwede rin ang pigara dia. Hanggang dun na lamang ang ating pag-uusapan sa araw na to at sana may natutunan ka. Ang sabi ko nga, maraming salita o maraming lengguwahe dito sa Pinas. At kasama ang Cebuano, Ilocano, Kapampangan at Pangasinense sa mga pinakamalalaking lengguwahe dito sa Pinas. Mainam na mapag-aralan din natin ang ilan sa mga salita o ang ilan sa mga pangungusap para madali rin tayong makipag-usap kung mapadpad man tayo sa mga lugar na ito. Yun lang at gaya ng dati kung may katanungan ka, may suggestion o may komento, i-comment mo lang ito sa baba ng video natin. Hanggang doon na lang, maraming salamat at paalam!